Okay mga kaibigan, bagong review sa ating product review unboxing sa Everything Under the channel. Subscribe to this channel, support this channel kasi wala pa itong subscriber. Ngayon, ating busisihin, isi-share natin sa lahat ng mga viewers ay itong produkto, coffee mug, self-stirring mug. Ate siyang i-review at nang malaman natin ang kanyang kalidad sa tunaw ng kape na hindi na natin kailangan ng kutsara para atiin siyang i-mix, kundi sarili niya na ang mag-mix. Kasi self-stirring mug siya. At ito ay nakabalot pa sa salupin. Sa salupin, dito sa kanyang body ay may sinasabing self-stirring mug. So, iwan ko kung ilang ounces to. Siguro kasi ang 1 cup 6 ounce. Siguro 6 and a half kasi medyo malaki siya. Or 6 ounce lang din. O 8 ounce, sorry. So, dito sa loob, mayroon siyang silika na panglaban sa moist at sa odor ng produkto para hindi siya kalawang o mag-build up ng observable sa loob na di kailangan nandyan. At sa loob nito ay mayroong agitator katulad ng washing machine na umiikot or propeller blade or ilisi. Ano ang tawag nyo dyan? Kayo na ang bahala kung ano ang tawag dyan sa umiikot na yan. Ang gawa ng plastic, nakakonekta doon sa shafting at sa ilalim meron itong dynamo. Meron siyang dynamo, so atin itong masubukan mamaya. Magtimpla tayo ng kape at nang malaman natin kung gaano siya kasipag magtunaw sa kanyang sariling sistema. Sa ilalim ito, may 2 battery mga kaibigan. AAA battery sa ilalim niya. At mamaya ay ini-install natin ng baterya para masubukan natin kung gaano siya kabilis umiikot. At dito nga, meron na tayong baterya. Itong baterya na ito ay luma na. Pero hindi pa naman siya masyadong good drain. So, lagyan natin ng AAA battery. At isara na natin ito para ng ating paganahin. At dito may switch. Ayan. Umuugong. Meron siyang sounds. At nakita na natin na umiikot. So, yan. Ngayon, atin na siyang lagyan ng kopi. Maya lamang. Ayan o. So, hugasan natin to. At lagyan natin ng mainit na tubig. Maghalo tayo ng kape at self-stir natin siya kung gaano ka sarap ang kape pag ito ang gamitin na pangtunaw. At ayan na, nalinis na natin. So, sa bandang ito o sa puntong ito, maglagay tayo ng Nescafe Classic 2 teaspoon.
Huwag naman natin masyadong paitan para hindi tayo masubrahan at baka tayo kakabahan. So, haluanin natin ng kanyang coffee mate, pangpakrima ng ating kape ay coffee mate gawa din sa Nestle at siyempre ito ay tatlong ito sila, 3-in-1 ito. May kailangan ba natin ng asukal para meron naman siyang tamis. I-balance lang natin ang ating mixing. Kayo mga friends, paano kayo magtimbang kape? Kape mapait, matamis, o katamtaman lamang? Sa akin, medyo gusto ko yung concentrated na masyado. Yung 80% lang na 90 or more, 90 concentrated para naman pangpagising sa umaga. So now, pag-init tayo ng tubig, meron na itong kape, asukal at krema. So, hintayin natin kumulo ang tubig para atin ay maisalin dito sa ating self-stirring mug. At tayo'y mag-inom ng kape kasama sa ating demonstrasyon dito sa ating review. Ibuhos natin dito sa ating tasa na may makinaryas. So ayan po, mainit. Iwan ko lang kung sa init na yan kasi ang 100 boiling point ng tubig sa ito mga kettle ay 100 degrees Celsius boiling point. So yan po, umiikot na mga friends at sariling self-stirring mug na siya o nag-i-stir na siya ng coffee swirling direction. So sa puntong ito, at this point, hinalo niya yung tubig sa kape, sa asukal at sa cream para maging isang drinkable na kape. So mamaya-maya ay masubukan natin ang lasa, inumin natin. Hindi kaya din makakontamina ang plastic na nagawa nilang ilisi o propeller sa loob, kasi ang plastic ay galing ito sa processing o ginagawa din sa makina, process sa manufacturing sa planta. Itong spare niya plastic, so di kaya delikado sa ating kalusugan. Kung mas maaari, ang nilagay nila dyan ay stainless, ang propeller blade, hindi plastic. Ayaw kong uminom sa yung plastic na tasa kasi. So ngayon, sa aking pag-oosurba dito ay may leak. Meron siyang leak sa ilalim. So dito pa lang ay alam na natin na bagsak ito sa quality control. Although maganda ang kanilang idea, pero sa puntong ito ay dumating ako sa point na ako nang mismong mag-DIY repair. Mayroon pa light kasi tingnan natin yung madilim na loob. Kasi ito, pwede nating ma-check bakit saan dumaan tubig o kape, bakit nag-leak siya. Pwede naman itong mabukas, may screw naman may tornilyo sa loob. Kaso yung wire niya nakakonekta doon sa handle, which hindi na natin kailangang baklasin kasi kung i-dismantle mo ito lahat ay ma-void na yung warranty niya. So sa ganitong sitwasyon ay huwag na nating ipilit na i-DIY. Although bago pa naman ito, pwede pa naman natin ito mahabol sa warranty. Balik na lang natin. So ibalik lang natin ito sa
tindahan o change item tayo. Kasi may problema. Self-steering mag. So, yes, okay sana. Kasi hindi, automatic na siya, hindi na tayo gumamit ng kutsarita para mag-mix ng ating kape. Pero sa pagkakataon ito, baka siguro nakapili tayo ng medyo may problema. Maghanap tayo ng iba doon or ibalik na lang natin. Tingnan natin sa next natin na video. At abangan ang part 2 nito. Kasi kung makadecide ako na pwedeng change sa item, ulitin natin, review natin uli. At para malaman natin na ito lang pala ang sira na gataon lang na yung may problema ang ating purchase. So, don't forget to support this channel, Everything Under the Sun. Over and out.